Dito na, by the way, I will introduce myself first. My name is Mentor Pat Rosario. I'm a nurse by profession, sabi ni Mentor MC, no? Nag-work po ako before sa Jose Reyes. Familiar po kayo sa hospital na yon. So, that's one reason kung bakit po nagsabi sila Mentor Ikay sa akin na product knowledge na lang yung share ko ulit sa inyo. Okay? So, knowing na meron tayong bagong product, i-share ko rin po sa inyo kung ano yung mga nabasa ko about that, no? So, yun. Type nyo nga mentors, 25, kung ready na kayo para sa ating discussion. 25 talaga, no? Kasi yun po yung edad ko, 25. Parang may kumontra. Yan. Kung hindi naman po kayo busy mentors, you can open your camera po para makita ko po yung inyong magagandang mukha, no? Thank you, mentors, na naka-open po ang camera. Yun, Mentor Jigs, Mentor Annalisa, diba? Yan, nag-open sila ng camera. Thank you so much, Mentor. So, before we start po, ayun nga. So, I'm one of the founders of Team Synergy. If hindi pa po kayo familiar sa akin, I'm one of the core leaders of Mentor Ikay po sa Eagles. So, I will be discussing po about our products. Tapos if ever mentors na you have questions, pwede nyo po siyang isulat muna tapos sagutin ko po siya after ng discussion po. Baka po kasi madaanin po. Okay? So, kita niyo po yung screen ko. Kita na po ba? Yes, yes, yan. So, product knowledge, hindi ko pa napalitan yung ibang. Ayan. So, we will start with scalar energy pendant. Mabilis lang to mentor sa yung discussion kasi I already discussed po yung mga products natin doon sa previous trainings po. Dalawang trainings po yun. So, if meron man po gustong balikan yung trainings po na yon nasa YouTube po ni Mentor Ikay at saka nasa group po natin sa Eagles. Okay? So, excuse me po. Medyo may ubo pa po tayo, no? Pero yun nga. First product is scalar energy pendant. Sino po sa inyo meron nito? Nakapag-bili. Kababalik lang niya sa ano sa availability kasi medyo matagal po siyang nawala, no, sa company natin. So scalar energy pendant, ito po ay necklace siya na merong mga minerals sa loob yung sa pendant niya na anti-radiation. Okay? So kung meron po kayong, 'di ba ngayon, ang mga tao sanay na cellphone, laptop, TV, 'di ba? Lahat nakaharap doon. So, napapanood nyo rin sa TV, no, may mga bata na bigla na lang nag-seizure, di ba? Kasi merong masyadong mataas yung yung kanilang, anong tawag dito? Yung radiation na, what's the term? Yung exposure. Okay? Exposure nila sa radiation is very high. Kasi minsan, di ba, 1 year old, 2 years old, naka-cellphone na. Tama? So, ito pong mga scalar energy pendant natin, pwede nyo silang bilhan para masubukan po nila. And ang maganda dito, yung effectivity po ng scalar energy pendant natin lasts for 50 years. So, pwede nyo siyang ipasa-pasa. Tsaka maganda siya. Okay? Next natin, wala naman po masyado po di-discuss dito, kundi yun lang. Next natin, cafe latte and cafe mocha. Tanong ko pala, mentor, sino po sa inyo yung nakapag-try na ng mga products natin? Type 2. Kung lahat ng products natin nasubukan nyo na. Sige po. Nakikita ko po ang inyong mga comments dyan. Sino sa inyo? Kasi actually, kami po mentors, ni Mentor Grace, pag po may mga bagong products, kami po ay unang-una na nakapila sa IAM Worldwide. Kasi gusto namin matry lahat ng product. Number one reason is mahirap po na mag-share ka ng mga produkto na hindi mo po nasubukan. Tama po ba? Kailangan ikaw mismo naranasan mo yung effects ng products natin. Okay? Kasi hindi tayo nag-hard sell dito. Nag-share lang tayo. Tama? So if you are sharing a product or something sa ibang tao, kailangan ikaw mismo alam mo yung epekto. Okay? So ito po, sino mahilig sa kape dyan, no? Our first product is cafe latte and cafe mocha. So ano ba yung maganda sa kape natin? Number one, it has barley and it has alkaline. Di ba marami pong tao na kapag inom ng kape, sumasakit yung tiyan. Tama? Kasi highly acidic po ang kape. Okay? Pero maganda po dyan, ginawa po ng company, hinaluan ng barley at alkaline.
So, ibig sabihin, sobrang potent niya na alkalizer yung barley and alkaline. Na kapag inom ka nitong type ng kape na to, hindi siya sasakit yung tiyan mo. So, if may mga kakilala po kayo na mahilig magkape, pero after nun sumasakit ang tiyan, i-offer niyo po ito sa kanila. Anong difference ng cafe latte at cafe mocha? Yung ano lang po, flavor. Okay? Kung mahilig sa chocolate, cafe mocha po yung inyong i-offer. Pagka naman mahilig sa medyo chocolate or ma-cream, cafe latte. Okay? Next po natin. Okay, check ko lang yung chat. Okay. Ako kasi nakikita. Next natin, coffee with Tongkat Ali and coffee with glutathione. So, ano bang meron sa coffee with Tongkat Ali and coffee with glutathione? So, basically, Tongkat Ali po is uh, it increases your energy, it helps in your metabolism, it increases your libido and sexual function. Kaya, nakita ko yung mukha ko. Sure, MC. Kaya po kunyari, may mga kakilala po kayo na nag-gym. Pwede niyo pong i-offer sa kanila yung coffee with Tongkat Ali kasi po mas mataas yung energy nila while doing workouts. Okay? May mga nagsabi rin po na pag nagko-coffee with Tongkat Ali sila before workouts, grabe po yung pawis nila. Parang nagdo-double. Okay? So, pwede niyo rin pong i-offer yung coffee with Tongkat Ali natin sa mga PCOS. Okay? May mga problema sa menstruation, yung kapag ka nagkakaroon po ng menstruation, sumasakit ang puson, pwede nyo pong i-offer sa kanila to. Tsaka, yung mga kakilala nyo po na hirap makabuo ng baby, yung mga mag-asawa, pwede nyo po sa kanilang i-offer yung coffee with Tongkat Ali kasi it is naturally good for increasing your libido and sexual function. Okay? Para sa mag-asawa lang po. Para sumaya ang mga gabi ng mga asawa nyo. Joke lang. Tapos, coffee with glutathione naman po. Yung glutathione, karamihan po sa mga tao, ang alam when it comes to glutathione, pampaputi. Tama po ba? Sige po. Type 1, kung yun din ang alam mo, na ang glutathione ay pampaputi ng balat. Ayun. Thank you, Mentor Geraldine. So, actually, glutathione po is a detoxifier. It's a potent antioxidant na nakakatulong po para linisin yung liver. Okay? Ang nagiging epekto po sa katawan or sa balat natin kapag ang liver natin nalilinis, pumuputi po tayo. So, yung whitening po sa skin, it's just a side effect ng glutathione, but it's not the main purpose. Okay? Tapos, ano pa yung nagagawa ng glutathione? Basahin natin dito sa Codigo. Medyo marami po di ba? Number one, yun nga, it's an antioxidant. Yung glutathione na lang pala po, i-discuss ko further dun sa isa nating product na meron din glutathione. Okay? So, ano pa? Yung glutathione, it improves mental focus, improves sleep, master antioxidant yung tawag, slows aging process, detoxifies liver and cells. Okay? So, kape po siya improves sleep, pero wag niyo po siyang inumin baka kayo matulog. Okay? Mas okay po, inumin niyo siya mga 6 to 8 hours before po kayong matulog. Okay? Next po, yan, black coffee with barley. Ito naman po, design siya for yung mga tao na hindi mahilig sa milky or may halo-halo na kape, yung gusto black lang. Okay, ano naman po yung component niya? Barley and black coffee lang. Yun lang. Okay? So, kung meron po kayong mga clients na diabetic, pwede po ito sa kanila. Okay? Kasi wala siyang sugar. Tapos, try niyo na po ba to? Lasang barley siya actually. Ayan, sabi ni Mentor Cindy, I like pure black. Actually, nakakapayat siya. Itong barley, black coffee with barley. Kasi may barley na, may black coffee pa. Okay? Yan. Si Mentor Roberta din daw, yun ang gusto. Hindi ko po kaya masyado yung lasa kasi matapang siya. Kaya kayo paglaban. Diba? Anyway, ayan. So, next product natin, isa po to sa sold out product natin ngayon, no? Acai berry with collagen and Bacopa Monnieri. So, ano ba tong product na to? It focuses on beauty and brain. 'Di ba? Like yan, ating model, si Liza Soberano. So, ang product na to is made po primarily for enhancing your brain functions saka yung ating kagandahan. Yes. Para mag-glow. Okay? Isa-isahin ko po, mentors, yung laman ng natin,
ng acai berry. Sino po nakapag-try na ng acai berry? Ayun, Mentor MC. Mukha naman kasi blooming eh. Mukhang, mukhang siya ang umubos ng acai berry sa office. Oh, Metro Roberto. Ayan. Sige, salamat po sa mga nagpa-participate kasi nakikita ko po yung mga chat nyo. So, medyo feeling ko hindi ako mag-isa. So, yan. Isa-isahin po natin. Kita nyo po ba yung mga components sa screen? Clear po siya. Nababasa. Nababasa nyo po ba? Ito po. Okay. Sige, start po natin sa ginseng. Okay, ang acai berry po natin, though ang pangalan niya is acai berry with collagen and bacopa monnieri, hindi lang po yun yung ingredients na meron yung acai natin. So, meron pong ginseng, merong bacopa monnieri, acai, barley, turmeric, omega-3, gotu kola, and collagen. Okay, so isa-isahin po siya. Number one, yung ginseng. So nakalagay po dito, ginseng increases your energy. It helps stimulate physical and mental activity. It helps in sharper cognitive function, anti-inflammatory, ano pa? Help treat erectile dysfunction, helps prevent flu and lowers blood sugar. Okay? Mayroon po kayong mga client na magtatanong, pwede ba sa akin yung mga diabetes po kunyari, diabetic. Tatanungin, pwede ba sa akin yan? Eh baka matamis, baka ganito. Lahat po ng products natin, ang sweetener po natin is stevia. Okay? Meaning, kung stevia po siya, safe po siya kahit sa diabetic. Pero syempre, hindi pwede po yung sobra-sobra yung inom. Dapat po in moderation pa rin. Okay? So first, again, is ginseng. Ano pa yung nagagawa ng ginseng? Ginseng is an antioxidant. Ano ba yung antioxidant means? Antioxidant po, yun po yung lumalaban sa free radical sa katawan mo. Ano yung free radicals? Yan po yung dumi sa loob ng katawan mo. Okay? Kunyari, yung mga kinakain mo na pagkain, yung radiation, yung stress, di ba? Pagsisigarilyo, basta lahat po ng mga madudumi na bagay na nasa loob ng katawan mo, yun po yung free radicals. Paano siya natatanggal? Dapat marami kang antioxidant sa katawan. And one of the ingredients po ng component ng ating ginseng, it is rich in antioxidant. Okay? It is anti-inflammatory. Ibig sabihin, napapataas niya po yung immune system niyo. So, less ang mga chances na magkasakit tayo. Okay? It is a memory enhancer. Yun nga, gaya po ng sabi ko kanina, ang ating acai berry is good for the brain and your skin, for your outer appearance. Okay? Combine ka na lang. Anyway, ayun. Nasa, ano kasi ako, no, nasa cafe, kaya may mga tanong. Ayun. So, ano pa yung ginseng anti-anxiety? It also has anti-depression. So, yung mga tao po na pwedeng malulungkot, di ba, nakakaramdam ng sadness, ng feeling alone, pwede nyo pong i-offer sa kanila to. Kasi meron po siyang ganong property. Nakakapagpasaya siya. Okay? It helps lower risk of Alzheimer's. So, kung mga makakalimutin po, ngayon pa lang, no, pwede niyo pong subukan yung ating acai berry with collagen and bacopa monnieri. It also helps in erectile dysfunction. So, yung mga, yun nga po, hirap makabuo, no, pwede niyo rin ipasubok to sa kanila. Okay? Tapos, it increases your energy. It lowers your blood sugar. Okay? And then, paano siya nagkakaroon ng effect na papababa yung blood sugar? Yung ginseng po kasi, meron siyang direktang epekto sa pancreas mo. Okay? Ini-improve niya po yung function ng pancreas mo. And yung pancreas po kasi, yun yung gumagawa ng insulin, which is, yun yung nagpapababa ng blood sugar. Medyo technical lang po ng konti, para lang po magets nyo kung paano siya gumagana. Okay? Next natin, may acai berry. So, yun nga, nasa pangalan niya, no? Acai berry, it is loaded with powerful plant compounds as an antioxidant, which benefits your brain, heart, and overall health. So, it's also an antioxidant. Actually, pagka mataas yung antioxidant mo sa katawan mo, gumaganda yung skin mo. Glowing yung skin mo. Kasi nga po, nababawasan yung mga free radicals sa katawan. Okay, ano pa? It helps in cognitive function by increasing blood flow to the brain. May mga tao po kasi na kapag medyo malapot ang dugo, mahirap po umikot yung dugo. Paikot-ikot, di ba? Paikot-ikot ang dugo natin sa buong katawan. So if nagtitake po tayo nito, gumaganda po yung blood
flow sa brain natin, which leads us to have clear thinking, di ba? Mas hindi tayo lito, hindi tayo parang nawawala, confused, di ba? So, if you're taking acai berry, nakaka-help po siya sa cognitive function nyo. It also improves heart health. So, nakakatulong po siya na mabawasan yung risks natin for heart attack, di ba? Sa mga high blood. Okay? And then, it also reduces your cholesterol and blood sugar. And it also helps in preventing cancer. Okay? Next po natin, bakaw pamaneri. Ito naririnig niyo po siguro sa TV kasi meron pong mga capsules na binibenta na bakaw pa maneri, 'di ba? Parang ang sinasabi po nila tagline, memory enhancer, 'di ba? Yung yun, dinidiscuss ng ibang mga brand ambassador. So, anong ginagawa ng bakaw pa maneri? Number one, it prevents anxiety and stress by reducing ang kodigo natin, cortisol levels. Yung cortisol levels po, yun po yung um, enzyme sa katawan mo. Enzyme sa katawan mo na nakakapag-produce ng parang ano ka, nalulungkot. Nalulungkot ka kapag mataas ang cortisol mo. So, dinire-reduce po yun ng bacco pulmonary. Ano pa? Yung bacco pulmonary po, nakakatulong siyang mag-reduce ng symptoms ng ADHD. Okay? Kung may mga kakilala po kayo, mga bata na may ADHD, kasi may hyperactivity po sila sa brain. Okay? So, yung ating Macropulmonary, nakakapag-regulate po siya ng hyperactivity sa brain. So, pwede po sa mga nag-ADHD. Tapos, it increases your immune system, increases your memory function, and lowers your blood pressure. Ayan. Next natin, turmeric. Luyang dilaw, narinig niyo na po yun, luyang dilaw. So, turmeric, it helps in preventing Alzheimer's, yung maintains ulcerative colitis remission. Ano yung ulcerative colitis remission? Yun po yung mga may sakit-sakit sa tiyan. Iba-iba po siya niyan. May ulcer, may hyperacidity, basta iba-iba po. Basta lahat ng mga yan. Sakit sa tiyan. Right? It eases arthritis, it boosts your immune system, lowers cholesterol, help treat uveitis, helps prevent cancer. So, ano pa yung iba niyang gamit? It is an anti-inflammatory. So, therefore, it increases your immune system. It decreases your anxiety. And it is an anti-cancer. Note lang po na yung pregnant women cannot take yung turmeric. Bakit? Kasi it stimulates contractions. Yung parang, yung humihilam yung tiyan. So, kung meron pong magtatanong sa inyo na clients, pwede po ba yung acai berry nyo sa buntis at saka nagpapadede, bawal po siya. Okay? Kasi number one, may turmeric, bawal po siya sa buntis. Okay? And then, kapag ka naman, mamaya na yung iba. Next natin, omega-3. So, sino pong familiar dito kung para sa ng omega-3? Baka nakikita nyo po sa mga commercial. Omega-3 is for Century 2. Oh, yeah. Thank you, Mentor. Maria Sierra. Ganun pangalan nito. For the heart. Yes, tama po. No, omega-3 primarily, ang alam natin, it's good for the heart alone. Okay? Pero dito ko nalaman no, ang omega-3 natin is also good for the skin. Kaya po siya hinalo sa ating acai berry with collagen. Okay? Bakit? Ito yung ibang uses ng ng omega-3. It is anti-anxiety and anti-depression. Alam mo, ang anxiety and depression po kasi, it's a mental disorder. Tama? And yung ating acai berry, it's good for the brain and for the beauty and for beauty. Beauty and brain, diba? So if meron kang issue with anxiety and depression, this is your perfect product. Okay? Kasi meron siyang studies na nakaka-help talaga siya sa anxiety and depression. So, kunyari, tayo po, no, minsan nalulungkot, di natin alam, bigla ka nalulungkot. Pwede nyo pong gawin yung maintenance yung acai berry, kahit 1 sachet per day lang. Okay? Tapos ano pa, it improves eye function. Omega-3, nakakatulong siya na maging maganda yung eyesight mo. Okay? Ano pa? It promotes brain health in pregnancy. Okay sana. Kasi yung if omega-3 alone, maganda siyang i-take kung solo na omega-3 lang kapag buntis. Okay? Tapos, it helps regulate your cholesterol. It helps decrease, yun nga po, kasi nga good for the heart siya.
And then it improves your heart health, decreases your chances of heart attacks. Okay? It reduces symptoms of ADHD. So, nagsisynergize po yung effect ng omega-3 at saka turmeric doon sa ng bako mangyari sa omega-3 doon sa symptoms ng mga tao na may ADHD. Okay? Ano pa? It improves your blood sugar and your blood pressure. It reduces inflammation. It prevents autoimmune diseases. Ano yung autoimmune diseases? Type 1 diabetes, mga blood-borne diseases, o kaya ah, Crohn's disease, ano pa? Medyo marami po eh. Pero yan. Anyways, it improves your mental disorders, specifically anxiety and depression. It decreases the risk for Alzheimer's again and age-related mental problems. Yung mga makakalimutin po, diba? So, pwede po nilang i-take to. It helps in cancer prevention, helps reduce asthma in children, helps improve bone and joint health. It improves sleep and it decreases insomnia. Okay? Um, yung ating omega-3 is high in DHA. Okay? Yung DHA po, yun yung isa sa, parang meron siyang tryptophan. Tryptophan, narinig nyo na yung gatas sa nido. Wala, dami ko yung binanggit na brand. Nido. Yung tryptophan po, it's an enzyme na nakakatulong po na mag-help sa better sleep. Okay? Ibig sabihin nun, if you take acai berry before you sleep, siguro hapon before you sleep, nakakatulong po siya na mas makatulog tayo ng maayos. Okay? Ano pa? It helps in repairing damaged skin cells and it promotes skin hydration. Tapos yung omega-3, it also helps in clearing acne. Okay? Ano na next natin? Goto cola. As I born po natin, it is only given to 18 years old and above. Okay, hindi po siya pwede sa mas bata. Pero kung bibigyan man po with adult supervision na lang po. Okay? Kasi meron pong isang ingredient din po na hindi siya pwedeng ma-overdose. Okay? Yung goto cola po kasi natin, it is called the herb of longevity. So, nakakapagpahaba ng buhay. Pero meron po siyang limit per day. Okay? Hindi mo siya pwede kunyari, sarap na cancelberry, inom ako ng mga 6, 5. Hindi pwede. Ang maximum po natin na dose ng acai berry per day is 3 sachets per day only. Okay? Wag po niyong lalampas doon. Kasi baka ma-overdose po kayo ng Goto Cola. Okay? So, ano ba yung gamit ng Goto Cola? It helps boost cognitive function again for the brain. It helps Alzheimer's again. It helps reduce anxiety and stress. It acts as an antidepressant. Tapos, um, it it uh it helps ease insomnia. And then, ito po yung isa pong maganda na nararamdaman ko pala. Ang Goto Cola po nakaka-help na mag-reduce ng appearance ng stretch marks. Okay? So, sino dyan yung mga maraming stretch marks? Pwede nyo pong itry yung acai berry. Basta hindi kayo buntis, ha? Yan. Pwede nyo pong itry ito kasi yung Goto Cola po natin, nakaka-help po na mag-increase ng collagen production. Okay? So, next, it helps in wound healing. Tapos, it helps in treating, varicose veins. So, kung meron pong magtatanong, okay, ano pong gamot or ano pong pwede kong i-offer sa clients ko na ang reklamo po ay stretch marks or about sa skin or varicose veins, pwede po ninyong i-offer yung acai berry natin. Okay? Ano pa? Meron itong collagen. Okay, so ang gamit po natin na collagen dito sa ating acai berry is marine collagen. Okay? Marine collagen, it is one type of collagen, pero ito yung most expensive collagen of the market. Okay? From the root word marine, so galing po siya sa dagat, galing po siya sa deep sea fishes. Okay? Mostly alam ko pong ginagamit nila dito, salmon. Yun. Ang kinukuha po nila yung scales at saka yung skin ng mga isda. Okay? Pero maraming forms po ang collagen. But ours is the most expensive at saka yun yung pinakamaganda. Okay? Meron, baka pwede rin may marinig kayo or nakita kayo online na hindi naman gumagana yung collagen supplements.
na hindi po yung totoo. Yung collagen po, pinoproduce talaga siya ng katawan natin. Naturally, marami tayong collagen at nagpo-produce tayo. Pero, habang tumatanda po kasi tayo, bumababa rin po yung collagen production natin. That's why you need to supplement. Okay? And one supplement that can help you is ito po, acai berry with collagen. So, ano ba yung ginagawa ng collagen? Number one, it promotes skin elasticity. So, baka po may mga kakilala kayo na nagsusupplement ng collagen, makikita nyo yung mga mukha nila, parang they don't look their age. Alam mo yung gano'n na 50 years old na pero mukhang 40. Okay? 50 or, ano yun, mas mukha silang younger looking than their age. Possible, nagko-collagen yan or nag-glutathione. Okay? Tapos, it reduces wrinkles. So, yan, walang mga kulo-kulubot dito, dito, dito. Okay? Tapos, it is good for your hair, your skin, your nails, and your bones. Okay? And then, it relieves joint pains. It boosts your muscle mass. So, kung nag-gym po kayo, nagpapalaki po kayo ng katawan, collagen supplements are very good for you. Okay? And it may help in weight loss. Okay? So, yun po. Do you have any questions po regarding our acai berry? Yung barley po, discuss po later. May question po kayo sa acai berry natin? If wala po, wala pa yata. Next ko po muna. Ayan. So, our next product is Garcinia Cambogia. Familiar naman po lahat no, sa Garcinia. Alam naman natin kung para saan to. It is our pampapayat. No? One of the best products in the market na para sa weight loss. Okay? So, understanding the benefits of Garcinia as easy as ABC. So, A, it is an appetite suppressant. B, it boosts your mood by reducing stress. C, it converts fats into energy. Okay? So, basically, yung ating Garcinia, ito po siya, oh. Ito yung Garcinia, yung nakamukha ng squash, mukhang squash na maliliit. Okay? Kapag uminom po kayo nitong Garcinia, ang first po na mararamdaman niyo, talagang mawawala yung gutom mo. Kung na-try niyo po, kasi sino po ba nakapag-try na ng Garcinia? Can I see a raise of hands? So, Ha? Well, ayun, Mentor Ikay. Hi, Mentor Ikay. Palakpakan naman natin ating Mentor Ikay. She's watching na pala. Ayan, me. So, kung na-try niyo na po yung Garcinia, you know na yun talaga yung isa sa effect niya. Appetite suppressant, sobrang lakas. Minsan niya, ano yung parang hindi mo maramdaman yung gutom, ang mararamdaman mo sakit ng ulo. Bakit? Kasi nalipasan ka na ng gutom nang di mo nalalaman. Tama? Kaya, kunyari po, nagtatake ka ng Garcinia, kailangan mo pa rin kumain. Pero mas mabilis ka lang mabusog kasi nga wala kang gana. Okay? Safe naman siya ha, pero another thing, kapag umiinom kayo ng Garcinia, increase nyo po yung water intake nyo. Yung, sige po, mamaya sagutin ko po boosts your mood by reducing stress. So, ano yung isang component po ng Garcinia Cambogia na nagpapasaya dito is yung ating grapes. Okay? Yung Garcinia Cambogia natin kasi it increases your serotonin. It boosts your serotonin level. And yung serotonin, that's called the happy hormone. Okay? So, if umiinom ka nito, actually yung acai berry, ganun din po. It increases your serotonin. Kaya, yun, yung mga nalulungkot, depressed, anxiety, they can take this one. Okay? Yung dalawang products po na yan. And then, converts fats into energy. So, um, yan po yung isang reason kung bakit pumakaya tayo. Okay, number one, yung excess fats mo, kaya yung mga chubby or matataba, maraming stored fats. Ang nangyayari po kasi hindi natatransport ang fats na yun sa mga cells para ma-burn. Okay? Yun po yung isa sa ginagawa ng Garcinia. It converts yung mga fats mo into energy. Kaya kunyari, konti lang kinain mo, mataas pa rin yung energy mo. It's because yung fats na stored sa'yo, nagko-convert siya into energy. Okay? Maximum dose po per day, Garcinia, is 3 sachets lang per day. Okay? Mentor Marilu, ang tanong po niya, ang acai berry po na expired na, pwede po bang gamitin? Pwede kaya? Actually, means yung expiration date po kasi is required by the FDA. Okay? Pero as much as possible po, sana, matake nyo siya within the expiration date. Pero if ever nag-expire po,
at least 6 months after expiration date po, pwede nyo pang inom. Pero wag nyo na po ibenta. Personal consumption na lang po. Okay? Kasi yung products po natin is organic naman, natural. Okay? Ang organic po, hindi naman talaga siya nasisira, di ba? Pero para lang safe, di ba? Sundin na lang natin yung ating expiration date. Okay? If ever na hindi, sige, 3 months na lang. Kasi pag pagkain po, kunyari, may foods kayo, expired na, nakalagay. Basta hindi nabuksan, you can eat it until 6 months. Okay? Questions po sa Garcia? Wala na? Meron din po kaming na-expirean. Pero ininom naman po namin. Gumanda po kami. Joke lang. Then, pwede naman po yun. Basta ano lang po. Maximum dose of acid is 3 sachets per day. Next natin. Yan. So, alam niyo naman, no, mga presyo ng ating products. Remember, wag mag-underprice kasi masama at bawal. Okay? Next. Next naman, so next natin is Choco Barley. Ito naman po, it was formulated para talaga sa mga bata. Okay? Before kasi ang gamit na sugar dyan is like sugar kasi kailangan ko sa development ng bata yun. Pero since marami, nakita po siguro ni Miss Marisol Fernandez at saka ng company, na pati matatanda, iniinom yung Choco Barley, ginawa po niya ng stevia. So it's safe for everybody. Kahit na may diabetes, safe po siya. Pero limit the intake po. Huwag naman yung sobra-sobra din. Siguro 1 sachet per day is enough po. Para lang matikman. Okay? Tapos, ah, pwede po to ibigay sa mga mga pamangkin nyo, anak nyo na hindi masyadong mahilig sa gulay. Pwede nyo po itong ibigay. Okay? Yung barley po discuss ko later para full. Kasi may age 19 lang daw. Then safe po siya kahit sa bata. Kasi wala naman po siyang ibang component kundi chocolate and barley lang. Okay? Next. So, next natin is our immunity. So, ito pong mga pictures na to is just a reminder to check yourself. Kasi minsan po, kapag feeling natin okay naman tayo, hindi natin isip na merong kulang sa katawan natin. Minsan, pag medyo too late na, doon lang natin nare-realize na may mga kailangan tayong idagdag sa ating mga katawan. Tama? Yan. Sige. Um, ito po, pwede kasi meron tayong mga vitamin deficiencies pero hindi nyo alam. So, first, pwede nyo po i-check yung mga sarili nyo kung meron kayong ito. Excessive sweating, fatigue, mabilis mapagod, digestive problems, pwedeng nagtatae or constipated, pwedeng sakitin, diba? May mga sakit-sakit sa buto-buto, dry ang skin, may high blood, mood swings, kanyari, masaya ka man, mamaya galit ka na, wala overweight. So, if meron po kayong na-checkan dyan, kahit 3 or kahit 4, ibig sabihin po may vitamin D log deficiency kayo. So, check yourself. Um, yung vitamin D, it's not a vitamin actually, it's a hormone. So, napoproduce siya ng katawan. So, kunyari, kung meron kang vitamin D deficiency, ibig sabihin, meron po talagang problema sa katawan. Okay? Vitamin C deficiency, ito po, scurvy. Scurvy po yung meron pong problema sa loob ng bibig mo. Madaling mag-bleed yung gums mo, namamaga yung gums mo. Okay? Ano pa? May split ends yung hair mo, dry yung hair mo, mabilis ka mapagod, nag-nosebleed ka, mabilis ka magkasakit, yung mga pagkakasutan mo, namamaga o masakit, yung pag-heal ng sugat mo matagal, and then meron kang dry or scale skin. Tapos mabilis kang magpasa. Okay? Possible po may vitamin C deficiency ka. Ano pa? Baka may zinc deficiency ka rin. Ano naman ang mga nararamdaman pag may zinc deficiency? Ito, yung lito, hirap mag-decide, malungkot, ano pa, mahirap umintindi, possible kung meron kang zinc deficiency. Sakitin, may diarrhea, maraming allergy sa pagkain, kahit itlog, manok, in allergy, tapos naminipis yung buhok, naglalabas yung buhok, um, may acne or rashes. Okay? So, possible po meron kayong zinc deficiency. And
Ang maganda dyan is, kung meron man kayo nun, ito po yung maganda. Meron tayong product sa company na pwedeng tumulong para maayos yung deficiencies natin sa katawan. Okay? Yung immunology natin, ginawa po siya nung time na nagkaroon ng COVID. Tama? Kasi this is vitamin C. So, pampataas po talaga siya ng immune system. Yun yung main purpose ng product na to. Pero since meron siyang vitamin C, D, zinc, tapos malunggay, para siyang nag, lumalakas yung effect niya. Tapos nadadagdagan yung iba niyang effects. Okay, discuss ko isa-isa. Yung vitamin C, ayan. Familiar naman tayo dyan, no? Kasi nakikita naman natin sa commercial yun, yung vitamin C, di ba? Vitamin C is good for your tissue repair and tissue growth. Kaya po kunyari, meron kang deficiency sa vitamin C, madali, yung mga sugat mo matagal maghilog. Hindi po ibig sabihin agad na may diabetes ka. Possible, meron ka lang vitamin C deficiency. Kaya kailangan minsan i-check mo po yung sarili mo. Okay? Ano pa? Vitamin C, it helps increase collagen production. So, yung mga nagsusupplement po dito ng collagen, nakikita niyo po ba minsan, ang collagen nyo may kasamang vitamin C. Tama. Laging magkasama yan. Kasi po, vitamin C, it increases yung number one, production of collagen, at saka number two, absorption of collagen. Okay? So, kung nagpo-collagen ka, might as well mag-take ka na din ng energy. Ano pa po? Ngayon, it helps in wound healing. It maintains bone, teeth, and cartilage shell. Okay? So, yung kanina, di ba, sabi ko, pag may vitamin C deficiency, mabilis mag-bleed yung gums, o kaya mahina ang ngipin, yung brittle, tapos yung mga buto-buto, masakit. So, yun po yung natutulong ng vitamin C. It also increases your immune system. Yun yung number one na alam natin. It increases your immune system. Tapos, it helps in absorbing iron. So, yung mga tao po na mabilis magpasa, usually mababa ang iron nila. Tama? May iron deficiency. So, yung vitamin C po natin, nakakatulong siya na mas maging maganda yung absorption ng iron sa katawan. So, mababawasan po yun mga mabilis magpasa, yung kinurot mo lang or nauntog lang konti yung katawan mo, nagpapasahan na, makakatulong po siya. Okay? Yung pagpapasa rin po, hindi po laging may leukemia ka na. Minsan po may vitamin C deficiency ka lang. Okay? Tapos, it, di ba ang calamansi po ay vitamin C, high in vitamin C. And ang calamansi at papaya, ginagamit po saan? Pampaputi. Tama? So vitamin C, it also lightens your skin. It helps manage your blood pressure. It helps reduce gout and uric acid. Kasi nga po, minsan ang cause ng joint pain mo, mataas ang uric acid mo, o kaya naman may inflammation sa joints mo. Okay? Ano pa? It reduces your risk for anemia kasi nga po, mas na-improve yung absorption ng iron. Okay? Next po natin, vitamin D. Sige po, kung familiar kayo, ano po ang isang source na makukuha niyo ang vitamin D ng libre? Saan po siya pwedeng makuha ng libre? Yeah. Nag-aral ko si Mentor Gam. Yes, san. Tama. Okay, libre po talaga ang vitamin D. Kaso lang, hindi naman po tayo lahat nakakakuha ng supplementation ng vitamin D, lalo na po ngayon. Kasi alam ko, mga tao, it's either takot makarawan dahil iitim o kaya naman late nagigising. Tama ba? Pero, kailangan po kasi siya ng katawan natin. Kailangan ng katawan mo ng vitamin D kasi may mga um, vitamins, minerals, and nutrients na hindi na-absorb ng katawan mo dahil wala kang vitamin D. Okay, sabi ko nga po kanina, vitamin D is not a vitamin. It's a hormone. Okay, so kung may deficiency ka, may problema. Ngayon, para po makakuha tayo ng libre ng vitamin D, kailangan po natin magpa-araw every day for 10 to 15 minutes lang naman sa around 7 a.m. to 8 a.m. Pero paano kung talagang hindi kaya? Means hindi talaga nagigising ng ganong oras. So, better na mag-take po kayo ng supplement, which is yung immunology natin. Okay? Kailangan mo siya. Kailangan natin siya. Kailangan natin uminom ng immunology. Um, isa ding isa ding bagay na wala sa barley natin is vitamin D. Yun lang po yung nag-iisa na micronutrient and vitamin na wala sa barley. Nilagay nila sa immunology. Okay? And ano pa yung nagagawa ng vitamin D? Di ba po ang mga babies,
ano yan, lagi natin pinapaarawan yung mga bagong silang, mga newborn, laging in-expose sa sun, yung healthy sunlight. Bakit? Kasi yung vitamin D po, it helps regulate calcium and phosphate na nagkikip sa bones, teeth, and muscles ng healthy. Kaya po talagang essential na paarawan mo ang bata. At saka tayo mismo, paarawan natin mga sarili natin sa ilalim ng araw. Okay, every day. Tapos, ano pa? It decreases your risk for insulin resistance. So, insulin resistance is one reason kung bakit nagkakaroon ng diabetes. Okay? Um, kung medyo, yan nga, cute tayo, no, chubby, high ang risk natin to have insulin resistance and diabetes. Ngayon, if we are being exposed to the sun, kahit pa paano, 10 to 15 minutes, bumababa po yung risk natin na magkaroon ng insulin resistance and diabetes. Okay? It helps, it increases your immune system pag naarawan ka or may vitamin D ka sa katawan mo. It helps treat psoriasis. So, psoriasis po yung skin problem. Yung parang nagsusugat-sugat ang balat. Okay? Ano pa? It improves heart function, it reduces inflammation, and it improves sleep. May mga tao po nahihirapan matulog dahil hindi naaarawan. Alam mo po ba yun? Na merong na-activate sa katawan niyo once na naarawan kayo na nakakatulong na mas mabilis kayong makatulog pagdating ng sunset, pag madilim na. Okay? Kaya huwag niyo pong i-neglect yung sunshine. Kahit 10 to 15 minutes per day lang. Okay? Next natin, may question po ba kayo so far? Baka po sobrang bilis ko masyado. Sige po, mag-type lang po kayo ha. Kung may questions po kayo, sagutin ko po siya. Next natin, we also have zinc. What time healthy sunlight? Means sun exposure po 7 to 8 a.m. Ang pinaka-healthy. Beyond that po, nakaka-cancer na. Kasi masyado nang masakit sa balat. Opo, mentor yarn na pwede po siyang i-maintenance kasi para rin po siyang vitamins lang din naman po siya. Tapos maganda po yung effect niya kapag isasabay niyo po siya sa barley. Maintenance. Maganda yung sunlight doon sa bahay ni Mentor Ikan. Hindi ka nalalabas. Actually, upo ka lang sa couch. Upo lang sa couch niya. Andun yung araw Nakatutok doon Na-experience ko. Basta 7 to 8 lang. So, mga 10 to 15 minutes lang naman. Okay? Yan. Ganda ng question ni Mentor Gabriel. Di po babawal sa mga acidic ang Immunergy? Yung vitamin C po na gamit natin dito is sodium ascorbate, which is safe for people with hyperacidity. So, hindi po siya nakakasakit ng tiyan. So, safe po siya. Ilang capsule po ng Immunergy ang pwede? Nakalagay po kasi at kahit 5 capsules pwede. Pero ako po, 2 to 3 capsules per day. Enough na po yun. Ilang taon po sa mga bata. Pwede siya means kahit 5 years old, kahit 6, kahit 3. Pero kung kunyari po, hindi pa marunong lumanok, yun po kasi yung concern natin. Baka hindi niya po kayang lumakin. So siguro po, kapag ka natuturuan ng lumanok, marunong ng lumanok ng gamot, pwede po siya. Pero one capsule yun po siya per day. 7 to 10 years old. 7 to 12, one capsule per day. Best time to take po. Kahit wala pong kain, safe po siya. Kasi hindi po siya nakakasakit ng tiyan. Tapos sabay mo siya sa barley. Barley, tapos Immunergy. Yon. So next natin, zinc. So zinc is essential for your hair nourishment and care. So, pwede po matanggalin sa capsule. Ano means, hindi po. Kaya po siya nakakapsule kasi meron po siyang time na malulusaw yung capsule mismo. Tapos doon, pagdating sa tiyan, doon po e-epekto. Parang ganun. Ano ba tawag na sa term? Basta kaya po siya nakalagay sa capsule. Kasi meron siyang oras na dapat nasa tiyan mo na bago malusaw, kumalat sa tiyan mo. Kaya wag niyo pong i-open yun. Yung sa barley capsule kasi natin means, kaya siya may capsule kasi para maging convenient lang siya para sa iba na ayaw ng powder. Pero yung Immunergy po kasi natin, kaya siya capsule form. Yun po talaga yung design niya. Hindi ko ba alam yung paano i-explain Pero parang yung mga gamot din natin, may
gamot na tablet na kailangan buo, pag ininom mo, bawal mong durugin, mga ganun po. So may mga nakaka-relate po sa ganun. Pwede din mens, pagkatas kumain yung immunergy, pero at least 2 hours after meals po. Yun. So next po natin, zinc. Yung zinc po, it boosts your immune system, which is yun nga, ang effect ng ating immunergy. It's for immunity and energy. Kaya immunergy. Okay? It helps, ito po, yung, di ba sabi ko kanina, ang immunergy po, ginawa siya ng COVID. Ang zinc po, it can help sa pag-stimulate ng sense of smell and taste. Di ba meron pong mga nagka-COVID dito na buwan bago bumalik yung pang-amoy at panglasa? Meron po ba kayong narinig na gano'n? Alam, pagkatagal ko nang bumalik, pero hanggang ngayon wala akong nakainuwi or wala akong nalalasahan. Okay? Yung zinc po natin, kakatulong siya na mapabalik ng mas mabilis or ma-stimulate yung sense of taste and sense of smell natin. Okay? Tapos, it aids in weight loss, it strengthens your bones, and it helps treat your acne. Yan. So, moringa, familiar naman na tayo na malunggay. Alam niyo naman na po kung para sa inyo. Usually, for vitamin C din siya. Pampalakas lang ng effect ng vitamin C natin. So, may questions pa po ba kayo about immunergy? Ana? If wala na po, move forward na po ako. So, yan. Amazing White. Ito naman po, glutathione. Di ba? So, what is glutathione for? Yun nga, ang hala natin, pampaganda. Pero, actually, it is for detoxifying your liver. Okay? So, yung mga tao, kakilala nyo na mayroong liver cirrhosis or may problema sa liver, pwede nyo po itong i-offer sa kanila. Okay? Kasi kinikrench po ng gluta ang ating liver. So, kailan iniinom ang gluta? Before meals. Okay? So, it is taken before meals, 30 minutes before meals. Pwede nyo rin po siyang isabay sa barley at saka sa immunergy. Okay? So, para sa gluta, again, it's an antioxidant. Tapos, yung effect niya mostly in the liver. Okay? So, yung skin lightening ng glutathione natin, again, is a side effect ng pag-cleanse ng liver natin. Kasi may mga tao kayong makikita, parang iba yung kulay ng balat nila. May nakita na po kayong ganun. Yung mga may problema sa atay, parang maitim po yung balat nila, di ba? It is because hindi na nagpa-function ng maayos po yung kanilang mga atay. Okay? So, ano pa yung nagagawa ng gluta? It detoxifies your liver and kidneys. It supports your immune function. It helps break down fats. Di ba po ang fats ay nababreak down sa atay? Tama? So, kung may problema ng atay mo, hindi na siya nagpa-function ng tama, yung fats, hindi mo na rin siya na nabe-breakdown ng maayos. Ngayon, kapag ang fats mo hindi nabe-breakdown ng maayos, tumataas ang chances mo na magkaroon ka ng stroke, ng heart attack, at ng high blood pressure. Okay? So, pwede nyo pong gamitin yung gluta for supplementation kung nagkakaroon na po kayo ng problema sa high blood, cholesterol, pwede po siya. Okay? Glutathione also helps increase sperm count. So, yung mga kakilala niyo po na medyo hirap makabuo ng anak, pwede po nilang i-try ito. Kasi ang gluta, nakakatulong po siya. Tapos, isa pa pong suggestion, you can take glutathione before you sleep. 1 hour, 30 minutes to 1 hour before po kayong matulog. Kasi it can promote sleep. It helps promote sleep. Okay? Tapos, yun lang. May question po kayo sa gluta. Pag buntis po, pwede po bang uminom ng immunergy? Yes, ma'am. Safe po yung immunergy natin for pregnant and lactating. So, kung nag-breastfeed po, pwede po sa kanila yung immunergy. Okay? Next. Oops. Sobrang rin tayo sa ano. Nandiyan pa ba kayo, mens? Type 1 nga po kung may natututunan tayo. Ayan. So, next natin, our newest product. So, sino po nakatry na ng cafe macchiato? Sino po sa inyo nakatry na ng cafe macchiato? Ang lasa? Ang lasa niya. Yun. Try na yung mentor namin, yung mentor singing, yung mentor vegan, yung pagtarap na hindi pa mens. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakasubo,
uminom ng ating cafe macchiato, umorder na kayo kasi laging sold out to. So if you have a chance to order sa office, bumili na kayo agad. Okay? So ano ba yung laman ng ating cafe macchiato na Amazing Slim? Okay? Di ba nung naalala niyo po, yung time na dinidescribe ito ni Alden Richard, sabi niya, ni-replace na niya yung mga supplements niya sa pag-gym, yung pampataas ng energy niya ng cafe macchiato. Naalala niyo po yun? Sabi niya, yung mga supplements na iniinom niya before para mas madami siyang energy, tinigil na niya. Ipinilit niya cafe macchiato. Tapos nalaman ko po kung bakit. Means ilang capsule ng Amazing White sa isang araw. Up, up to 3 capsules po per day. Up to 3. Pero ako po 2 capsules lang. Yan. So, ang lasa po nito, medyo matapang siya. Kaya kanya ipaglaban. Medyo matapang po siya. Pero, hindi naman po sobra. Tapos, ang maganda dito, 2 grams lang yung sugar niya. And yung sugar na gamit po is stevia. So, safe na safe po siya kahit po sa mga may diabetes. Okay? So, ayan. Isa-isahin ko po niya. Nakikita niyo po sa box, sa sachet, ang laman niya, aloe vera, Arabica coffee, Garcinia cambogia, glutathione, guarana, and L-carnitine. Ah, 3 capsules one time. Pwede naman po, pwede naman means, pwede naman 3 capsules na inumin. So, ito yung mabibilaukan ko. Ha? Ayan. So, first off, first ingredient na i-discuss natin is aloe vera. So, ano ba yung mostly tayo, no? Ako personally, ang alam ko sa aloe vera para sa balat. Kayo po ba? Parang pampafirm ng skin, pampaganda ng hair. Yun yung alam ko. Kaya nagulat po ako bakit may aloe vera yung cafe macchiato natin. Okay? Um, yung aloe vera natin, it's an antioxidant. So, if iniinom ka niyan, yung nakakapag-help sa pagpatay ng free radicals. Okay? Number 2, aloe vera, it lowers your blood sugar. Ano ibig sabihin? Kapag nag-lower ang blood sugar mo, bumababa din yung mga cravings mo. Cravings mo sa chocolate, cravings mo sa kung ano-ano, di ba? Kasi isang reason kung ba't mataas ang cravings natin is because mataas yung sugar natin. Okay? So, isa yan sa dahilan kung bakit pampapayat yung ating aloe vera. Next natin, it reduces your wrinkles. Ngayon, yung Amazing Slim natin, para siyang pang overall, pampapayat na, pampaganda pa. Ganon. Ganon siya. Papayat ka na, gaganda ka pa. Kaya naman yung ating model, no? Alden Richards. Di ba ang ganda ng katawan, pero pogi. So, isang reason yan, no? Aloe vera, it can also help reduce your wrinkles. It relieves constipation. So, sino po dito yung nakainom na ng Amazing Slim na minsan after mo uminom na ano ka, nag-go, napapa number 2. Kasi ako na-experience ko sabi ko, parang after ko uminom ng kape, parang na-judge ka. Pero hindi naman yung yung nagja-judge ka na diarrhea. Hindi ganun. Parang lang, hindi ka lang hirap dun. Mabilis siyang lumabas. Ganun. Tapos, it also relieves heartburn. So, kung may hyperacidity ka, you can drink cafe macchiato. Pero, isa lang per day. Okay? Huwag mo masyadong biglain. Isa muna per day. Kahit may hyperacidity ka. Okay? Nauuhaw means, okay. Sige, tingnan natin dito baka madaanan kung ba't nauuhaw ka maturation. Umiinom ka ng cafe macchiato. Okay, next ingredient natin, guarana. Yan. If naririnig niyo yung guarana, it is usually used for energy drinks. Okay? Energy drinks. So, pampatas ng energy. Okay? Ang guarana po has a higher content of caffeine kaysa sa kape. So, minsan, di ba, may mga tao po, antok na antok or lousy or lazy ang pakiramdam. Pero pag uminom ng mga energy drinks, parang gising na gising. Pag uminom ng kape, parang inaantok pa rin. Di ba? So, yun po isang reason kung bakit po sinama ang guarana sa ating Amazing Slim. Mamaya explain ko. Pero yun nga, number 1, it is rich in caffeine. And if it is rich in caffeine, it increases your metabolism. Okay? So, pag mataas din ang metabolism, anong nangyayari? Nagdo-double time yung pag-burn ng fat mo.
Kaya nakakapag. Okay? Yes, meds. Mental Greece, konting hintay na lang. Malapit na. Siguro malapit na dumating sa Saudi. Okay? Next natin, anong nagagawa ng guarana? It reduces fatigue. Naalala niyo sabi ni Alden, hindi na siya nagtitake ng supplements kasi nakaka-increase siya ng energy niya. Okay? Ito yung isang rason. Kasi kahit nag-gym po siya, hindi niya napapagod. Nafe-feel niya napapagod siya because of guarana. Okay? Next, it boosts your brain health and focus. Di ba yung mga energy drink, yun din yung isa sa mga advertisement nila na na nakapag-concentrate sila mas maayos kapag nag-energy drink sila. Okay? Next, guarana is also an antioxidant. It also promotes in weight loss. Bakit? Kasi ang guarana po, it suppresses your appetite. So, hindi ka madaling magutom. Okay? It helps in improving yung heart health mo. It helps relieve pain. So, kahit po nag-gym or nag-workout, hindi po masyadong masakit yung katawan after. It improves your skin appearance. Ay, nakakagwapo at nakakaganda. Sorry. Rinig na rinig yung love. Okay lang. Kailangan niyo po uminom ng tubig. Ilang oras na po tayo dito. Inom po kayong tubig. Tapos, it improves skin appearance by increasing yung blood flow to your skin. Okay? Tapos, guarana, it increases your sex drive. So, sa mga may asawa po dyan na ang mga asawa nyo ay parang laging pagod at laging tinatamad, pwede nyo po silang bigyan ito. Mga may asawa lang po. Parang katabi ni Mentor Jessie, tulog na. Tabas, natutulog na si Kuya. Anyway, yes, Mentor Joy, totoo. Ang alin po, ang ay talaga ba? Tapos, um, guarana po is not allowed for pregnant women. So, ating amazing slim po is not allowed po sa mga pregnant and lactating. Ay, masama po sa baby. Actually, bawal talaga sa buntis ang kape, alam ko eh. Okay? Tapos, next na ingredient po ng ating amazing slim is L-carnitine. So, L-carnitine is an amino acid. Meron po talaga tayo sa katawan yan ng L-carnitine. Okay? Ano ba yung ginagawa ng L-carnitine? It is used for fat metabolism. So, kung nagsusupplementation po tayo ng L-carnitine, mas nai-increase po yung pag-metabolize ng taba. So, yung mga tabak natin, mas mabilis malusaw because of L-carnitine. Okay? So, nakita nyo yung mga juice sa market, yung fit and, di ba, may L-carnitine, tapos may green tea. Isa po yung reason kasi nakakapagpabilis po siya ng fat metabolism. Ano pa? It increases your energy and stamina. So, yun nga, if nag-workout ka, nag-gym ka, mas marami ka pong energy. Okay? Tapos, ano pa? It increases muscle mass. Kapag po tumataas yung muscle mass natin, bumababa po ang fats natin sa katawan. Kasi yung fats natin, convert into energy na nakakatulong na magpabigat ng muscle mass. Okay. Next natin, it turns fat into energy. So, nangyari po, medyo may excessive fats po tayo sa katawan. If we take Amazing Slim, parang yung effect ng Garcinia, it turns your fat into energy. So, mas feeling strong, healthy, and energized kapag nagtitake po kayo nito. Okay? While burning fat. Tapos, it lowers your cholesterol levels. Yung ano po, L-carnitine. It lowers your cholesterol levels. L-carnitine, it increases your sperm count kapag lalaki. So, alam niyo na, mamili na lang kayo kung alin sa mga kape natin ang gusto niyo ipainom sa mga asawa niyo. Yung mga hirap pong makabuo ng anak, you should try Amazing Slim Cafe Macchiato. Okay? Ano pa? It may help treat PCOS, yung menstrual problem. Tapos, L-carnitine also helps in decreasing your blood sugar. Okay? Next natin, yung gamit po na coffee dito is Arabica coffee.
Okay, bakit Arabica coffee? Kasi kunyari may guarana na, tapos may coffee pa, 'di ba parang hyper-stimulated na po yung brain. Pero dahil Arabica po yung ginamit, ang Arabica po kasi it contains less caffeine. So minsan, kunyari nagkakape ka, tapos pagtas mo magkape, inaanto ka pa rin. It's most likely ang coffee beans na gamit Arabica. Okay? Bakit? Kasi mas mababa yung caffeine content niya. Actually, yun pong guarana, mas mataas pa yung caffeine content niya kaysa sa Arabica coffee. So, nagsisinergize lang po yung effect nilang dalaw para mas gising ka. Okay? Ano pa yung benefit ng Arabica coffee? Ba't yun yung ginamit? Nakakababa po siya ng glucose level. Nakababa po siya ng blood sugar. Sugar. Okay? Ano pa? It aids in weight loss because of a hormone called ghrelin. Ghrelin. Okay? Ano yung ghrelin? It decreases ghrelin pala. Ghrelin po yung hormone na nagpapataas ng hunger and appetite mo. Okay? Ang Arabica coffee, napapababa niya po yung ghrelin hormone sa katawan. So, nawawala po. Nasusupress yung appetite mo. Hindi ka madaling magutom at saka hindi ka rin patakaw. Okay? Isa po yung effect ng Arabica coffee. Another is it is also an antidepressant. Di ba pag depressed ka parang wala kang energy. So Arabica coffee, it helps you fight depression. Okay? Okay, clear. Tapos, ano pa ba yung meron? Ayun nga. So, it also has glutathione and Garcinia cambogia. So, na-discuss ko na kanina, no, para saan po yung Garcinia cambogia and para saan po yung glutathione. So, in totality, kaya po ito yung mga ingredients na nilagay kasi nga po, nagsisinergize yung effect niya. Gumaganda, lumalakas yung epekto ng slimming niya. Okay? It is an energizer and it is a slimming coffee in one. Kaya amazing slimming. Okay? We have questions po dito sa ating cafe macchiato para mag-move forward na ako sa last. If wala na po, last na po, bibilisan ko na lang. Ilang sachets per day means safe naman siya ng siguro 2 to 3, 2 sachets per day. 2 sachets. Means lahat ng coffee no effect sa akin. Ito na. Yes, try nyo po. Yeah. So, next natin, last na. Siyempre, flagship product natin, barley. So, the best person who can take care of you once you get older is the young person you are now. So, dapat kasi, ito kasi yung flagship product natin. No? Before mo ma-share tong product na to, kailangan po na-try mo siya. Mahirap po talagang i-share to kung hindi mo siya nasubukan. Okay? I-discuss ko lang po siya ng mabilis. No? Pwede nyo po balikan yung previous na mga discussions ko about barley. So, yung barley po natin, pwede po siya sa mainit, pwede po siya sa malamig. Wala pong problema. Yung sa kape po. Pero mainit muna para malisaw po siya. Ako po malamig po yung iniinom ko. So, yan. Our barley grass is young, soft green shoot. So, yung barley po natin, hindi po siya yung meron ng mga grains. Okay? Ganyan pa lang po siya kaliit. Basta, pinuputol po siya parang mga 2 inches. Basta medyo maliit pa siya, pinuputol na siya. So, damo talaga siya. So, ngayon, since damo lang siya, damo siya na pinuputol, our barley is gluten-free. Yung barley po, hindi siya pwede sa hot water. Yung coffee po, yung cafe macchiato pwede po. Okay? So yun nga, our barley is gluten-free and it is nutrient-dense. Kunyari kasi, bagong tubo pa lang siya, no? Malapit pa siya sa soil. So marami-rami pa rin nutrients niya. Okay? So it has a number of health benefits associated with it, including relief from ulcerative colitis, boosts your immune system, healthy skin, rejuvenating effects on the entire body, and other positive effects. Okay? So, ano ba yung mga gamit? Para saan ba yung barley natin? Thanks. Pwede nyo pong panoorin anytime yung video. Okay? So, barley is good in fighting free radicals like cancer cells. Okay? Kaya, since Dr. Fernandez po, naging cancer free siya. Diba? Alam niyo naman na po yung story ni Ms. Marito ni Fernandez.
So, ayan. So, sino ba yung nakadiscover talaga ng barley? Si Dr. Yoshihide Hagiwara. Kasi may kasakit siya ang time na yun. And siya ay isang believer ng natural medicine. Okay? So, nalaman po niya after studying 150 plants na ang barley po yung may pinaka-potent na halaman sa buong mundo na nakakatulong from womb to tomb. Sabi nga, kasi safe siya sa buntis, safe siya sa newborn, hanggang sa matatanda, hanggang mamatay. Safe na safe po lahat na umino. Okay? Barley grass is the only vegetation on earth that can supply nutrition from birth to old age. Sabi ni Dr. Yoshihide Hagawara. Alam niyo po ba, ang katawan po natin, ang kailangan ng na micronutrients ng katawan natin is 18. Pero di ba, nasa discussion po natin na ang barley has 68 micronutrients. May sobra pang 50. Di ba? So, sa tingin mo, Mens, kung ikaw po, based sa narinig mo, kailangan mo pa bang uminom ng Centrum complete from A to zinc? A to zinc, ilan lang yung 20 plus lang yung barley natin, meron 68. Okay? Pero yung katawan mo, kailangan lang ay ilan daw? 18. Okay? Tapos, meron po, baka may mga magtanong sa inyo, bakit yung box ng barley, puro zero yung nakalagay? Zero yung vitamin ganito, zero yung ganyan, zero yung ganito. Kasi po, ang laman po ng barley natin is micronutrients. Maliliit. Hindi po siya nabibilang. Okay? And yun lang din po yung kailangan ng katawan mo. Okay? Micronutrients lang din po yung kailangan ng katawan mo kasi kailangan lang yan ng small amounts para mag-function ng tama. Okay? So, alam niyo na rin naman po ang story ni Ms. Maritoni Fernandez na hindi na siya 21 years cancer survivor. She is 23 years cancer survivor. Okay? So, ito po, good to know. Share ko lang po sa inyo ha, na yung cancer po, cancer cells, lahat po tayo meron yan. Okay? Una-unahan na lang. Joke. Hindi, lahat po tayo may cancer cells. Okay? Nandiyan na po yan sa katawan mo. Natutulog lang. Natutulog lang. Okay? Ano ba yung factors para magising yan? Maraming factors. Number one is stress. Ano pa yung ibang factor para magising yung cancer cells mo? Hereditary. Tapos, ayun, yung lifestyle. Okay? Sugar. Yan, mahihilig sa mga matatamis. Okay? So, ang cancer cells po natin ay nabubuhay sa acidic environment. Okay? And ang barley natin, di ba naririnig niyo po ba? Barley is a potent alkalizer. Napapa-normalize niyo po ang pH level ng katawan mo. Ngayon, kung ang cancer cells po ay nabubuhay sa acidic environment, if normal po ang acid sa katawan mo, sa tingin mo po mabubuhay ang cancer cells? Siyempre hindi. Yun po yung isang rason kung bakit po si Miss Manny Tony Fernandez is now a 23-year cancer survivor. Okay? Baka nababasa niyo sa internet na meron daw barley sila na first, na most alkaline barley in the market. Huwag po kayong maniwala doon kasi lahat po ng barley ay alkaline. Okay? Yun po ang isa sa mga reasons kung bakit nakakatulong po talaga siya sa cancer. Okay? So, ayun. Ano pa ba yung gamit ng barley? Ito mo yan, hindi naman yung igalaw-galaw. Mentor Jason Melchor, um, meron po tayong testimony, business partner na ganyan po yung nangyari sa kanya. Na-affect yung spine niya. Si Mentor Jerby po, taga La Union. Same po, na-disgrasya. Ngayon po nakakalakad na normal na. Ang sabi po niya, nag-take siya ng barley, parang 3 sachets to 5 sachets per day. Tapos after 1 week po, parang nagagalaw na niya yung mga limbs. Pwede niyo pong ipasubok sa kanya. Yun. Na tanong namin siya, in-interview po namin siya. Kasi VA siya, ng tagal po niyang hindi makagalaw. Pero after mag-take ng barley, okay siya. So, yan. Benefits of barley. So, alam naman na po dapat ninyo ito, no, by now.
Kasi dapat din nagte-take. Kasi sino po dito regularly umiinom ng barley? Yun, mentor itay. Actually, ako po, 4 to 5 sachets per day ang barley ko. Pero, ganito po yan ha. Hindi dahil nagbabarley kayo ay healthy na kayo. Lagi niyo pong tandaan na yung barley po is just a supplement. Tulong po siya para maging mas healthy kayo. Okay? Kailangan po, meron ding lifestyle change. Okay? Hindi pwede na, nagbabarley naman ako eh. Kaya pwede ako kumain ng ganito, ng ganyan, ng kahit anong gusto mo. Hindi pa rin po. Okay? Kailangan po, in moderation pa rin lahat ng mga bagay na gusto mong kainin. Yes, Mentor Joss, mag-diet na. Okay? So, what are the amazing benefits of barley? Right? It is loaded with antioxidants, which kills free radicals. Free radicals, one example, cancer cells. Okay? It helps boost your immune system. Pag mga nagbabarley po, hindi madaling tamaan ng sakit. Tapos it helps prevent cancer. It helps reduce excess acidity since it's alkaline. It helps prevent signs of aging, mga wrinkles. Pag may nakita po kayong mga nagbabarley, mapapansin niyo po ang ganda-ganda ng skin. Parang may natural Botox effect. May natural skin lifting effect. Diba? It helps boost your energy. It helps relieve ulcerative colitis, acts as a natural detoxifier. It protects against UV radiation. It helps fight addiction. And then it helps repair your DNA. Okay? Ganito po yan. Ang barley po natin, it helps ang target niya is cellular level. What do you mean by ang target niya is cellular level? Kunyari po, ang effect sa akin ng barley iba. Effect sa iyo ng barley ay iba. Kasi ang target po niya kung ano mismo yung problema ng katawan mo. Okay? Kung ang problema po ng katawan ko laging puyat kasi may insomnia, target niya po ako magkaroon ng improved sleep. Yung iba naman po, possible may constipation. Ang target niya i-cleanse ang colon para matanggal yung constipation. Okay? Pag problematic, ikaw mismo, Mens, asay berry po, kung yung utak yung problema. Medyo ko lang. Ayan. Ang first effect po ng barley, it detoxifies your body. So, may mga clients po kayo na makaka-experience po talaga na magdudumi sila. Kasi tinatanggal po yung dumi sa loob ng katawan nila. Okay? Barley has an amount of calcium na kayang mag-prevent at mag-reverse ng osteoporosis. This is good to know. Kunyari po may mga kilala kayo na brittle ang bones or whatever, imbes na uminom sila ng gatas na may asukal, mga commercialized milk na para daw maging stronger yung bones, offer them barley. Right? Meron ang amount of barley daw po, amount of calcium in barley can help reverse or prevent osteoporosis. Okay? Tapos ano pa, it helps supply nutrients in the body. So, alam mo yung mga gulay, actually lahat naman po ng pagkain, lalo gulay, marami po siyang nutrients. Kaso lang po, kapag niluto mo siya, wala, namamatay po lahat ng enzymes niya and nutrients niya. And barley, yung barley po natin is cold pressed. Meaning, hindi siya duman sa init. Kaya po, kahit powderized na siya, nandun pa rin po yung mga live enzymes. Okay? Ano pa? It alkalizes the body. Kanina ko po sinasabi, no? It normalizes your pH level sa katawan. It reduces the risk for heart attack and stroke since it washes off extra cholesterol. Kasi high in fiber po yung barley. Ngayon, kung high fiber, ibig sabihin po yung extra ng mga taba-taba sa blood mo, na-wash out po ng barley. Yun po ang reason kung bakit bumababa po ang cholesterol ng mga nagtitake, bumababa din yung blood pressure. Okay? Isa pa, it repairs your muscle, vessels, and bone marrow. So, kunyari po yung mga may leukemia, nakakatulong po to kasi nakakatulong po yung barley na mag-increase ng red blood cell production. And yung red blood cell na po-produce sa bone marrow. Nakaayos po niya yung bone marrow ng katawan. Next, it helps regulate blood pressure. So, high blood sugar. So, kung may mga kilala kang diabetic, offer barley. Yung nanay ko po,
nabawasan na po ang kanyang medication sa diabetes kasi controlled po because of barley. Okay? It promotes sleep because it has tryptophan. May sinasabi ko kanina. Okay? Kaya ako po before, kunyari, kasi nurse po ako by profession, di ba? May mga times po na insomnia talaga kasi shifting po yung work. Okay? Pag shifting ang work, may times na pang gabi ka, mamaya pang umaga ka naman, tapos pang hapon, di ba? Yung katawan mo naguguluhan. So ako po, kahit konti lang yung tulog ko, parang yung quality of sleep ko gumaganda. Okay? Kahit maiksi lang siya. Okay? Next, it also helps lower blood sugar, lowers blood pressure. It aids in weight loss because it is high in fiber. Okay? It protects your liver. It is anti-inflammatory, which increases your immune system. It is packed with vitamin A that promotes healthy eyes. Okay, so yung mga medyo malabo ng mata or may problema sa eyes, maganda po nakakatulong sa barley. Okay, ano pa, it promotes skin health because meron siyang mataas na levels of vitamin C and vitamin E. Diba, Myra E. Oh, meron naman ako inom dose. Myra E. Diba, for skin po yun. Mataas po ang levels ng vitamin C and E ng barley. Kaya nakakaganda po rin siya ng balat. Okay? Ano pa? Barley also is rich in magnesium, which controls your blood sugar. Okay? It also controls your blood pressure, and magnesium also helps promote sleep. Okay? Barley is good for pregnant women. Bakit? Kasi mataas sa folate. May folate po siya. And folate helps in red blood cell production. It supports the brain development in pregnancy. So habang nasa tiyan pa yung baby, pag nagbabarley yung nanay, natutulungan po yung magandang development ng brain. Okay? Ito po yung mga may barley baby na tinatawag. Ang gagali, ang lalakas ng katawan, ang patalino, because they were taking yung mga nanay nagbabarley ng buntis. Okay? Ano pa, may chlorophyll. Chlorophyll yung mga nagpapakulay green sa mga dahon. And ano yung ginagawa ng chlorophyll? It helps in immunity, weight loss, and nakakatulong sa mga itis, rhinitis, ano ba yan? Yung mga arthritis, sinusitis, pancreatitis, lahat ng namamaga. Kaya pong tulungan ng barley. Okay? Tapos, next natin. Ayan, barley is a superfood. So, ito po nakita nyo naman yan, no need to explain. Basta yung barley natin ay mataas pa ang content sa lahat ng mga bagay na alam. Okay? So, minsan, yung mga taong makakausap nyo, ay, hindi na, meron naman ako vitamin C. Nagtitake naman ako ng ganito, nagtitake naman ako ng ganyan. Hindi ko na kailangan ng barley. Okay? Pwede nyo i-explain sa kanila bakit kailangan nilang piliin yung organic more than synthetic. Okay? Ang synthetic medications po kasi, supplements, ang na-absorb lang niya is 10 to 15% sa iniinom mo. So let's say po yung vitamin C na ininom niya synthetic, 1,000 milligrams, na-absorb po ng katawan niya hanggang 150 milligrams lang. Sayang naman, di ba? Basta kahit anong synthetic, yun lang po yung maximum dose na nakukuha. Kaya po yun yung isang rason kung bakit po yung mga maintenance medicines natin, hindi siya nakakagalaw. Ano lang siya, papabawas lang siya ng symptoms. Kasi nga, hindi naman niya nakukuha yung full benefit. Okay? Whereas, kunyari, ang tinitake po nila is organic or natural supplements. Ang na-absorb po ng katawan, depende sa state ng katawan mo, kung gaano ka kadumi, malinis, is 50%. So, again, kapag organic ang intake mong supplement, the minimum absorption rate is 50%. So, depende po sa state ng katawan mo ngayon, kung gaano karami yung ma-absorb niya. So, kunyari po, nag-start ka mag-take ng barley, lumilinis po yung katawan mo. Ngayon, yung mga medications na iniinom mo, mas magiging absorb. So, yun po yung reason kung bakit yung mga medications mo possible na matanggal na in due time. Kasi, mas nag-e-effect na siya sa katawan mo. Tapos, kunyari po, may mga maintenance medications kayo, wag niyo pong ititigil kagad-agad. Hintayin niyo po na yung doktor niyo po mismo yung magsabi na babawasan na yung mga gamot niyo. Kasi makikita na po yun sa mga laboratories niyo pag nagpapacheck kayo. Okay? Ano pa?
Yun nga. So, vitamin D is not present in barley, so you need to drink immunergy. Okay? So, ito po, tanong, how to take barley? So, number one, ang advice niyo po sa mga kliyente niyo kapag first time iinom ng barley, um, ang gagawin po nila, and start slow para mag-avoid ng medications para mag-avoid ng detoxification symptoms. Okay? May mga clients po kasi kunyari, excited, no, gusto ko ng barley. Gusto ko mag-take ng barley. Dahil nakita ko maganda yung reviews, 3 sachets agad yung ininom. Tapos, after ng 3 sachets, magre-reklamo sa inyo. Sumakit yung ulo ko. Sumakit yung dibdib ko. Sumakit yung bewang ko. Hindi, joke lang. Pero ayun yun, may mga client ba kayo gano'n na nakapagreklamo ng professional na masakit yung ulo ko nung take ako ng barley o kaya lumabas yung rashes ko nung nag-take ako ng barley. Ibig sabihin po yun, nararanasan po nila yung detoxification symptoms. Kaya it is very important na kapag first time pong iinom ng barley, painumin niyo po ng 1 sachet for 2 to 3 days muna. Okay? Tapos i-observe po nila yung reaction ng katawan nila. If wala naman pong pangit na naramdaman or na-experience, i-take po nila 2 to 3 sachets na after 5 days. 3 to 5 days. Okay? Huwag po natin biglain yung katawan nila kasi nga, lalo kung first time po mag-detox, diba? Makakaranas po talaga yan siya ng mga kung ano-ano sa katawan nila. Pero mas maganda na po na ilalabas sa katawan kaysa nasa loob ng katawan nila, yung dumi. Gets po. Kunyari, pinimples. O kaya sinabi niya na nagtatae. Diba? O kaya nagra-rashes. Sabihin niyo po sa kanila, continue po nila yung kanilang pag-inom ng barley. Kasi isa po yung process ng pag-detoxify sa kanila. Okay? Mentor Nora, kumuluraw ang tiyan niya. Normal po yun, Mens. Kasi pwede rin po na ang detoxification sa kanya is pag-utot. Diba? Pwedeng maraming hangin yung tiyan niya. Ang nagiging isang detox niya is umuutot siya. Yung iba naman, hindi lang ihi. Yung iba naman, pinipimples. Okay? So, iba-iba rin po tayo. Okay? Ano pa? So, paano inumin? Yun nga po, it's best if ihahalo nyo siya sa malamig na tubig. Pero kung hindi kayo fan ng malamig na tubig, at least tap water, room temperature. Huwag lang po sa sobrang init. Okay? Kasi sayang po yung barley mo. Tapos, hindi rin po siya pwede na yung isang sachet, ihalo nyo sa 1 litro. Tapos, iinumin nyo sa buong araw. Okay? Sabi po dito, maliit na baso lang, ihalo mo. Tapos, within 30 minutes, kailangan mo siyang inumin. Before meals, 30 minutes to 1 hour before meals. Kung hindi naman, kunyari nakalimutan mo, nakakain ka na, pwede mo pong inumin after 2 hours. Okay? So, may question po kayo sa barley? Yung barley po natin, uh, ang may precaution lang po sa barley, yung mga nagtitake po ng pampalabnaw ng dugo. Okay? Kasi yung mga nagtitake po ng anticoagulants. Bakit? Kasi po yung barley natin is rich in vitamin K na nagpapalabnaw ng dugo. Okay? So kung nagtitake ka ng pampalapot, kung nagtitake ka na ng pampalabnaw, tapos uminom ka pa ng barley ulit na pampalabnaw, baka po mag-bleed ka. Okay? So if ever yung clients nyo, tanongin nyo po, wala po ba kayong iniinom na pampalabnaw ng dugo? Kung meron man, tapos gusto niya pa rin itry, at least 1 sachet per day lang. Okay? 1 sachet per day. Okay? Next. Yan. So remember that barley, it does not cure, but it helps. Kasi ang barley po pala natin, it is an evidence-based supplement. Kung may narinig na po kayo na evidence-based medicine, yun po yung mga gamot na napatunayan nila na nakakagaling. Okay? Ang barley naman po, it is an evidence-based supplement. Since it's not a medicine, it's just a supplement, meron po mga, yung nakita nyo na nakakagaling talaga siya. Kasi na-experience nyo na. Alam nyo yun? Yung, gumaling talaga yung, nararamdaman ko eh. Diba? Medicine po kasi, supplements kasi, yun naman talaga yung unang medicine natin. Tama ba? Nung hindi pa uso yung mga gamot-gamot, anong mga gamot ng mga ninuno mo? Di ba dahon-dahon? Tama? Dahon, gulay.
which is totoo namang effective. Ang nangyayari kasi sinasabi nila ngayon na yung mga gulay, yung mga dahon, yun na yung hindi mga totoo, hindi nakakagaling. Siyempre, negosyo tayo dito. 'Di ba? Pero barley, oh, 'di ba? Pero barley, it's an evidence-based supplement. So, napatunayan ko na nakakatulong talaga siya sa mga sakit. Okay? Hindi mo lang siya pwedeng sabihin na ano, na uy, gumaling yung taong to dahil sa barley. Kasi may mga taong mga question at mga question sa'yo. Okay? So again, barley does not help, but barley does not cure, but it helps. So kailangan mo pong sabayan ng lifestyle change if ever may mga sakit ka. Kailangan, pwede mo pong kainin lahat ng bagay but in moderation. Diba? Alam niyo naman yun eh, lahat ng sobra masama. So, hindi dahil nagbabarley ka at high blood ka, ay kakainin mo ng buo ang tospipata. Hindi ganon. Pwede kang tumikim, pero huwag mo ubusin. Okay? So, gentle reminder lang. Tapos,